ibang team. Di ba? May video rin sila. Alam mo magkano bayad? Gumastos sila ng 100,000. Yes! Kaya ang swerte talaga natin kasi GM natin si Coach Troy, di ba? And para alam niyo lang ilang puyat, grabe kung nakikita niyo sa mga posts, di ba? Sa GC na pag nakikita niyo si Coach laging nakahawak sa iPad, di ba? Alam mo 'yon, lagi niya ini-edit. And syempre may mga mali-mali pa 'yan, nagkaka-error pa, di ba? Kaya alam mo, sobra talaga yung effort ni GM para kumita tayong lahat dito. Di ba? And siyempre, sabi nga ni GM Troy kanina, gusto nyo ba talaga ma-maximize yung video? Kasi kahit gaano kaganda yung marketing plan, yung presentation, yung video, pero kung wala kang ipapanood o walang manonood, wala din. Gusto mo ba ngayong gabi, madami kang masaset na guests? Gusto mo ba ngayong gabi, marami kang mapoprospect? Gusto mo? Sige, simulan na natin to. Sige, so guys, ang topic natin tonight is prospecting and answering objections. Diba? And, yun, grabe talaga si Kuya Mark, alam agad yung kailangan ko eh. Ayan, so guys, prospecting and answering objection. May mga bagong member ba dito? Bagong pasok, bagong pay-in, si ma'am, isa pa, dalawa, sino pa? May mga bago? Sige, grabe, si Coach RC. Hello! Grabe, dito kasama natin nagtitraining. Di ba? So guys, dito, syempre, gusto ko unahin muna natin yung answering objections. Yan, di ba? So guys, siguro, sige, sakto. Answering objection is, baka kasi mamaya, may napoprospect ka naman na, kaya lang, hindi mo lang alam kung ano yung isasagot mo. O kaya, doon na, papunta na sa guest. Tapos, nung sinabing ganito, di mo na nireplyan. Di ko alam sasabihin dyan. Sayang, di ba? Tama talaga, no? Pero, this time around, lalagyan natin ng twist. Andyan yung yung papel na pina-ready ko. Activity agad. Bubunot ako. Naglagay ba dito lahat? Bubunot ako ng mananalo sa raffle. Hindi, ganito. Bubunot ako dito ng dalawa. Isang sasagot sa objection at isang mag-o-object. Nagets niya? Nagets niya? Nagets niya? Sige. Guys, ito kunyari, for example, nabunot ka, ikaw yung sasagot sa objection, tapos yung nabunot ka, ikaw yung sasagot. Guys, ang purpose nito, itatama natin kung ano yung sasagot mo. Mas maganda kasi kung ikaw mismo sa'yo manggagaling. Di ba? Okay ba yan? Sige, mabilisan lang to. Sige. Guys, ang una kong bubunutin, ito yung guess. Ito yung ganadong mag-object ka. Ito yung una kong bubunutin, sino kaya? Uy! Valdelobar pala gitna mo. Grabe! Coach Abby Kaigoy! Ay! Kailangan magaling ka sumagot dito. Galing kami ng vision casting. Grabe yung attraction ko. Of all the names. Tapos sabi ko, para saan to? Bubunutin daw mamaya. Sige, ako yung unang mabubunot. Diba? Ang lakas talaga ng attraction ko. Oh my God. Ngayon ko lang nalaman, Coach, Valdelopar pala ang yung gitna mo.
ikaw yung coach, mag-object sa. Kunyari, ikaw yung parang guest. Oh. Ngayon, ito naman yung sasagot. Oh my God! May Oh my God! May nakaka-accept ako. I'm so excited. Ako ba naman yung client na napakataray? Promise. Okay, go! Uy, ay! Sakto, wala dito. Ano pa sa baba? Si Marichu pa naman sana. Kasi ando pa siya may client. Mamaya. Wag natin antayin. Dali, next. Okay, let's go. Let's go. Let's go. Ay! Ma'am Ana Clemente. Kinakabahan na siya. Let's go. Ako. Ikaw yung sasagot. So, ikaw yung sasagot dun sa possible. Mataray pa naman yung guest natin. Nako. Sige. Okay, ano na? Ano kayo mag-iisip? Ako na yung mag-isip ng question. Kunyari tapos na yung presentation. Presentation. Okay, magsalita ka na lang. Sabihin mo na, may tanong po ba kayo, ma'am? Yan. Yes. Teacher Abby. Hi, Teacher Abby. Hi! Is there any question? Wow, in English. Sabi niya, is there any question? Well, first and foremost, I want to say that I am already a member of Royal way back 2014. Hindi naman kami umaman ng ate ko. So, bakit magjo-join ulit ako dito? Nakakakaban na eh. Kasi tumaya na ako dati, sumugal na ako. Nasaktan lang ako. Uulitin ko pa ba kung nagkamali na ako nung una? I understand your sentiments. I understand your sentiment. Gusto ko to. Sakto, matalino. Perfect. Oh. Yes, Ma'am Abby. I understand your sentiments. But way back to how many years ago? 2014. 2014 is today is 2026. So madami na po pinagbago. And right now, yung group namin, yung team namin, nag-innovate na ng into a different level po. And sana po makita nyo, pagbigyan nyo na experience kung paano kami nag-innovate, ano na po yung changes, na napakaganda po na meron kaming support system. Yung po talaga yung, saka lalo na po yung mga trainings na magbigay, you will grow more. And marami ka po matutunan. Is there anything else, ma'am? Ganyan din kasi yung sinabi sa amin nung sumali. Tutulungan daw. Tapos 2014-15 wala. Wala rin naman nangyari sa amin. Well, maybe ibang team po yun. Iba po kami sa Gideon Wheels. I hope you will give us a chance. Makita mo po sa sarili mo kung ano po yung kaibahan ng Gideon Wheels na nakasalihan mo pa before. I'll try. Thank you. Ayan. Guys, kayo din baka mabunot din kayo. Hindi, ito actually guys, yung una niyang sinabi, okay yun. Kasi parang pinanigan niya muna si Coach Abby. I understand your Sentiment. Anong sentiments? Ang iyong hinaing. Yun pala yun, no? So, sentimiento. I understand your sentiments, di ba? So, sa una,
lagi niyong papanigan mo na yung guest nyo, yung prospect nyo, kasi huwag niyong aawayin. Tandaan nyo hindi mo kailangan manalo sa argument. Ang kailangan mo, i-mindset, malinawan yung guest mo. O for example, sabi ni Coach Abby, nag-join na ako dyan 2014, 2016, ay 2014. Oh, yeah. 2014. Ngayon, ganito, I understand your sentiments. Grabe, no? Actually, Coach Abby, baka nung 2014 nung pagka-join mo is wala kayong concrete na programa. Lalo na sa mga teachers. Di ba teacher ka? Yes. Kasi dito baka ang tinuro lang sa dati is benta-benta. Yes. Di ba? So, ngayon dito sa Gideon Well, sa team namin is meron kaming programa na naka-design talaga para sa inyo. Pag teacher ka usap mo, meron kaming programa na kahit hindi ka magaling magbenta, kaya mong kumita ng malaki. Ganon. Di ba? Kaya maganda, masubukan mo muna. Tsaka ano ka ba? Hindi ako yung coach mo dun. Ako yung coach mo. Ako yung magtuturo sa'yo. Ako yung mag-mentor sa'yo. Siyempre, hindi ako papayag na hindi ka kumita dito. So, babanatan mo ng kumpiyansa, confidence. Di ba? Kang mag-alala, kang matakot. Akong bahala sa'yo. Guys, maganda rin may gano'n kunyari. Gusto ko na mag-join. Kasi nahawakan na ako eh. Baka may guest dito, may guest ba dito? Huwag kang malala, huwag kang matakot. Tutulungan kita dito. Tatandeman kita. Gusto ko Diba? yan. So, alam mo yung nalinawan na siya, tapos, napaano mo pa siya, anong tawag doon? Napanatag mo pa yung loob niya na tutulungan mo talaga siya. So, yun, Ma'am Ann, thank you. Grabe, Coach Abby. Coach Abby agad. Thank you, Coach Abby. Thank you. Next. Thank you. Next. Ito naman yung ito, ganun ulit. Same with. Una, siya yung magtatanong, mag-check. Oy! Jiggly. Si Jiggly. Tapos ito naman yung sasagot. Mas maganda nga yun. Tapos bagong member pala itong nabunot. Sakto. S. De La Cruz. Ano yung scenario, Coach? Mag-i-inquire pa lang or Sige, ibahin natin yung senaryo. Mag-i-inquire pa lang. mag-i-inquire pa lang? Mag-i-inquire. Alam mo, ikaw yung tipong nag-i-inquire na marami na agad tinatanong. Ganun. Sige. Sakto, maraming Coach. Lapit. Ayan. Ano to, Coach? Online nag-inquire or offline ako nag-inquire? Call. Ayan, online. Ayan. Sige, ayan. Okay na. Ayan. Hi, ma'am, good Call center evening. lang ang alam ko. Paano po yung smart digital income? Na-curious lang ako kasi dumaan siya sa wall ko, tapos nakikita ko, daming kumikita. Paano po yun, ma'am? Pyramid po ba to? Natagang ko na, Coach. Tuturuan ka naman. Ano ulit yun? Ulit. Ulit. Hi, ma'am. Good evening. Na-curious lang ako. Nakita ko kasi yung post mo about smart digital income. So, nakita ko kasi ang daming kumikita. Pyramiding po ba to? Hello din. Bago ko i-entertain muna yung question mo,
Meron ka bang work right now? As of the moment pa, meron po. Seaman. Meron. Dun, anong klaseng Ano job? po? Anong klaseng work? Seaman po, ma'am. Seaman. Okay. So since seaman ka, bago, di ba kapag ka seaman kasi, di ba, marami namang pera. So, bakit? Question ko lang, na-curious lang din ako. Kasi usually, yung nakalagay dun sa post ko, Smart Digital Income, syempre para sa mga para sa mga tao na talagang nangangailangan ng another Yes. income, ganyan. So, as far as I know, yung mga seaman, malaki yung kita nila. Sa akin kasi, ma'am, pag seaman ka kasi, pag baba namin sa barko, kumbaga wala na kaming kinikita doon. Oo, so, being sa seaman, kumbaga pag apak namin sa lupa, wala kaming kinikita. So, naghanap kami na, ma'am, na other source of income. So, nakita ko yung post mo. I see. Okay, nagets ko naman. Actually, yung Smart Digital Income, isa siyang isa siyang klase ng kitaan na kung saan, gaya nga ng sabi mo kanina, nasa seaman ka. So, yung Smart Digital Income, klase siya ng online business na kung saan mag-earn ka through internet. Ganun siya. At hindi kami pyramiding. Gusto mo ba ng pyramiding? Ako kasi ayaw ko. Ayaw ko din, ma'am. Ayoko ng pyramiding kasi 'di ba, pyramiding usually kumikita dyan yung nasa taas lang. So dito sa business namin, ayaw namin ng pyramiding kasi gusto namin dito, since meron kaming system, hindi lang yung nasa taas ang kumikita, lahat kumikita. Yes, okay na po. Pay in na, coach. Yan, di ba? Thank you, Coach Jegly and Ma'am Cherish. Yan. Sige. Solid. Guys, ang scenario doon is, nag-inquire siya online. Di ba? So, nagkaka-chat na sila. Yan, nagkaka-chat sila dito. Ngayon, ang pinaka-tanong ni Jegly is, pyramiding daw ba yan? Di ba? Meron ba kayo na-encounter na ganun? Oh, alam mo, maganda yung sinagot din ni Cherish dito kanina na inalam niya muna kung ano yung background. Lagi mo muna kasi nga alamin muna kung ano yung form. Family, occupation, ano yung family, occupation, recreation, message. So, para nang sa ganun, alam mo kung saan siya babanatan. Babanatan. Alam mo kung saan ka makakonect sa kanya. So, for example, yung tanong niya, pyramiding, di ba? So, tanong mo ganito, bakit sir mo natanong, may experience ka na ba dyan sa pyramiding? No. Minsan, meron. Minsan naman, yung iba, may matanong lang. Di ba? Ngayon, pag sinabing meron, sabihin mo ganito, sir, meron po akong experience sa pyramiding. Sakto sir, kasi wag ka mag-alala, iba to sa iniisip mo na pyramiding. Kasi normally sir, ang pyramiding is wala siyang products. So, kumbaga, 3 months lang, nawawala na, hindi tumatagal, 3 months lang, 6 months lang, wala na. And ang pinaka-common sir sa pyramiding is walang produkto. Ang matatanggap mo lang is promise, kikita ka dito. 'Di ba? After 3 months, kikita ka dito. Tapos ito pa yung pinaka nila sir, pinaka makakatch ka talaga. Kahit wala kang gawin, kikita ka. Pag ganun sir yung sinabi sa'yo, kabahan ka na. Scam yan. 'Di ba? O ngayon, nung pag narinig niya 'yon, tapos ganun nga yung sinabi sa kanya, sir, ganyan nga yung sinabi sa akin ng ano. O dito sir, wag kang mag-alala, iba to. 'Di ba? Kasi dito, kailangan may gawin tayo. 'Di ba? And syempre, sabi mo nga, seaman ka. So, doon ka na uhugot ngayon. And sir, sabi mo nga, seaman ka, alam ko. Kunwari, alam mo. Pero, kaya guys, maganda, lagi ka maipagkwentuhan para may mga idea ka sa buhay ng bawat prospect na may encounter mo. For example, pag seaman, pag seaman, para alam nyo lang, every time
every time, ang mga seaman, every time na malakas ang alon, every time na may bagyo, wala yang ibang nasa isip, kundi anong magandang negosyo pag-uwi, pagbaba. Yun na yung nasa isip nila. Ngayon, sabihin mo, sir, actually, may mga member din ako na seaman. Di ba? May mga kasamahan din kami dito na seaman. And kaya sila nandito kasi ang pinaka-concern nila, kapag malakas daw yung alon o pag bumabagyo dyan sa barko, di ba? Naghahanap kayo ng mga pwedeng pagkakitaan dito sa lupa ng negosyo. Pag nasabi mo yun, +1 na yun, makukunik ka sa kanya. Ay, sir. Yan nga po. Huwag kang mag-alala, sir. May mga kasama rin tayo ditong seaman, katulad mo. Kaya maganda, malaman mo na to. Ganun. Ay napulot na? Tandaan nyo pag kunyari sinabi, pyramiding ba yan? Huwag mo nga awayin. Baka mamaya, inaaway mo na. Hindi hindi pyramiding to Lagi mo sasangayuan muna. Basta guys, ang mindset dito, pag answering objection, hindi yan rejection agad. Kailangan lang malinawan nung guest mo o nung prospect mo. Huwag niyong aawayin. Hindi to pagalingan o debate. Baka kasi mamaya, nakikipaggalingan ka pa di ba? So, hindi. Sige. Last one. Mabilis lang. Ito naman, yung senaryo. Nalatagan na, naka-attend na ng RBP, ng big RBP. Ito na yung mag-object. Uy, Joylyn. Joylyn, dali yun. Ito yung sasagot. Jennifer Pakuan. Sino yung Jennifer Pakuan? Ay, ito si Ma'am Jennifer. Sige, guys. Mabilis. Si Ma'am Jennifer yung sasagot. Napresentan na after ng RBP dito sa big crowd. Gusto ko sanang sumali sa'yo. Kaso, hindi ko sure kung babalik din agad yung ipupuhunan ko. Gusto ko sana mag-join sa'yo, kaso di ako sure kung makakabalik agad yung ipupuhunan ko. Ay nako ma'am, alam mo ba dati, ganyan din ang problema ko. Siyempre lahat naman tayo mag-iisip siyempre lahat naman tayo lalabas ng kapital. Siyempre lahat naman iisipin natin, maibabalik pa agad natin. Ganun naman talaga, di ba, pag magbe-business tayo, ma'am. Iniisip natin yung ROI agad. Okay, paano maibabalik sa atin. Yan din ang iniisip. Dito, wag ka mag-alala, ma'am. Hindi ka naman nag-iisa. Dito, tulungan tayo sa business na to. Paano ko masusure na makakabalik niya? Coach, wag na. Okay na yung coach. Sige. Guys. May na-encounter kayong ganon? May na-encounter kayo? Sige, ganito. So, anong tanong nga ni Joylyn? Gusto ko sana mag-join. Kung babalik agad yung pinampuhunan. Sige, ganito. Actually, ang sinasagot ko dyan, ganito. Ma'am, actually, kung usapang puhunan na mababalik sa'yo, may product naman tayong kapalit na sobra-sobra pa dun sa nilabas mo na pera. Plus, may insurance pa tayo na worth 500 tsaka worth 1 million. Ma'am, dito pa lang, actually, parang bumalik na rin yung nilabas mo. Ngayon, kung iisipin mo yung kita o yung earning, di ba? Sabihin mo yung totoo. Huwag mong papawirin. Di ba? Sabihin mo ganito. Nakadepende yan, ma'am. Kunyari, for example, sa earning, sa kita. Ngayon, dito, yung apat yung windfall, pwede mong i-discuss yun.
Oh, ma'am, pag nagawa mo yung windfall, meron kang 100,000, meron kang 200,000. 'Di ba? Basta yung mga ganyang question, 'di ba? Actually, yung mga ganyang question, dapat mag-explain ka details. Detalye talaga. Kasi first, ang hinahanap niyan, ano-ano yung gagawin, step by step. Minsan may ganun. Gusto ko sana yung negosyo, kaya lang, paano ko ba siya mababalik? Paano ko agad makikita? Tapos biglang babanatan mo sa dulo. Tsaka sir, ma'am, pag nag-join ka sa akin, syempre, ang i-goal natin, hindi lang maibalik yung pinang-join mo. Di ba? Ang i-goal natin is kumita pa ng mas malaki. Tapos, guys, dapat may mga naka-ready ka na picture na ipapakita ng mga kumita na dito sa negosyo. Okay ba yon? Kasi kapag sinasabi mo lang, pag kinukwento mo lang, tapos wala kang pinapakita na picture, wala yan, kwento lang yan. O maganda, may proof ka talaga. Tapos, dito mo nababanatan yung positioning, triggering. Kasi guys, tandaan nyo, yung mga ganyan tanong, ang gusto niya is assurance. So, ang pinaka-assurance mo sa kanya, eto, Sir, Ma'am, kahit hindi ko may pangako sa'yo na babalik yan, pero eto, 100% assurance ko. Pag pumesto ka, malalagyan kita ng mga member. Totoong-totoo yan, sir. 100%. Paputol mo man yung daliri ko, kamay ko. Malalagyan at malalagyan kita. Kasi spillover link naman tayo eh. One account policy lang naman tayo eh. Discuss mo, bakit sir? Bakit malalagyan ako? Kasi sir, one account policy lang kami. Pag may nag-join sa akin, no choice ako, sa'yo ko malalagay. Kaya sir, eto na lang muna yung tignan mo. Yung positioning. Makapwesto ka lang. Makapwesto ka, okay. Kasi mauunahan mo yung susunod na magjo-join sa akin. Pag yun na natumbok niya, naintindihan niya, yun, pay niyan. Gusto lang naman niya ng assurance. So, eto, sabihin mo, basta pag binagsak mo to, dapat kumpiyansang-kumpiyansa ka. Okay ba yun? Yes! 100% sir. Malalagyan at malalagyan kita. Ganon. Okay ba yun? Yes! Di ba? Sige. So guys, eto bago tayo mag-jump sa next topic, eto kasi yung pinaka-common na objection. Dagdag ko na lang Pinaka-common na objection is, gusto ko sana, kaya lang wala akong pera. Tama, di ba? O, ganito, babanat mo dyan. Di ba? Alam mo, actually, nung nag-start din ako, wala rin naman akong pera. Kaya nga ako nandito sa negosyo. Kasi nung nag-start din ako, problema ko rin yung puhunan. Di ba? Pera. And lahat kami dito, halos lahat kami, walang pera din nung nagsimula kami. Di ba? Kasi ang papasukin naman natin is gagawa tayo ng malaking pera. Di ba? Tapos babanatan mo ng konting realization. Imaginein mo, sir, problema mo ngayon yung, let's say, yung 9K na lang. Imaginein mo, ma'am, sir, problema mo yung 9K. Ang tanong, sir, hanggang kailan mo kaya magiging problema yan? Hanggang kailan kaya na wala ka pa ring 9K? Di ba? Minsan nga, may nilatagan ako, ma'am, ilang years ka na sa 20 years. Ma'am, 20 years ka na, kahit papano, dapat meron kang 20,000. Mapapaisip siya bigla. Di ba? So, ma'am, eto, sabi mo lang, huwag ka matakot. Nanggaling din ako dyan, wala akong pera. Ito yung ginawa ko. Yan. Ituturo mo na ngayon yung alamat na BAS. Benta, utang, sangla. Turo mo na yan. So, yun. And ito naman, yung time. Di ba? Yan din yung concern, di ba? Time. So, busy. Alam mo, ma'am, di ba? Itong ginagawa natin para to sa mga taong busy. Kasi tingnan mo, mama, for example, ikaw to, this is you. Naging busy ka. Ngayon, may na-refer ka na 2. Pwedeng ikaw, busy ka, pero yung na-refer mo na 2,
hindi sila busy. Ngayon, ma'am, pag naka-refer sila, kahit busy ka, may income ka dyan na 5,000 pesos. Oh, tanong, busy ka? Busy. Pero sila, hindi sila busy, kaya pag nagpasok sila, meron kang income. Kaya yung negosyo namin, ma'am, para talaga to sa mga busy. Oo. Papaintindi mo lang to. Oo nga, no? Di ba? Ano pa? So yan muna. Baka mag-abutin tayo dito ng ano. Sige. So guys, eto na. Ang next topic natin is prospecting. Yan, di ba? So, prospecting. So guys, eto tuturo ko muna sa inyo kung anong mindset pagdating sa prospecting. So pagdating sa prospecting, lagi nyo itong tatandaan. Di ba? Building connection. It's all about building connection. Pinapalawak mo yung connection mo. Uy, nandiyan mo kayo. Paghahanap ng interesado sa business. Tapos, hindi lahat ng kausap mo sasali, pero lahat ng kausap mo prospect. O, yan yung mindset pagdating sa prospecting. Meron kasi iba ang ginagawa na prospect pa lang, gusto na agad latagan. Gusto na agad presentan. Prospecting muna. Paparamihin mo muna yung prospects mo. O, tama ba? May mga ganon? Oh, guys, mindset, magbi-build ka muna ng connection, di ba? And ano ba yung mga kailangan mo? Dapat meron kang prospect list or sariling notebook na nakabukod plus gadgets and calling card. Guys, alam mo dito, napapansin ko lang marami pa rin talaga na wala pa rin prospect list. O hindi kayo gumagawa ng prospect list. Para alam nyo lang yung prospect list na yan, kung nagne-negosyo ka, yan yung magsisilbing inventory ng negosyo mo. Pag wala kang ganyan, pag wala kang listahan ng prospect mo, pansinin mo, gulo-gulo. Gulo-gulo yung mga schedule mo kung sino kakausapin mo. Di ba? Kaya guys, kailangan, importante, meron kang prospect list talaga. O for example, sa isang hardware, di ba, may inventory, yung pako, yung hollow blocks, kung ilan yung ganito, ganyan. So, ganun din dito sa negosyo natin. Ito yung magsisilbing inventory mo, yung prospect list. O, sino dito may prospect list na? O, ilan yung nakalagay? Guys, importante yan. Kasi, dyan mo hahanapin Dyan mo hahanapin kung sino yung mga isa-set mo na schedule. Di ba? Diyan mo mahanapin kung sino yung mga pupuntahan mo. Kung sino yung mga pupuntahan natin. Kaya, importante, meron kang ganyan. Alam mo, pinakamaganda, ilagay mo pa sa pinakamagandang notebook mo. Di ba? Or mag-separate ka ng other notebook. Hindi halo-halo. Alam mo, nakakabaliw, si Coach Abby, grabe. Kung nakita niyo naman si Coach Abby, lagi yan may listahan. Tapos puro bago pa. May mga bagong prospects. Di ba? Oh. Source of prospect. Meron tayong warm market, meron din tayong cold market. Sa warm market, sino yung mga warm market? Ito yung mga friends mo. Tama, di ba? Ay. Ito yung mga friends mo. Sino pa? Mga kakilala mo. Kumare. Di ba natin? Lahat ng mga kakay. Wait lang baka maano tayo sa tayo. Yan, sige. Lahat ng mga kakay. Yung mga classmate mo. Naimbita mo na ba yung mga classmate mo dati? Tawag dito, workmate. Workmates, pati yung mga ka-churchmate mo. Oh, prospect din yan. 'Di ba? Oh.
So, normally, yung warm market, ito yung mga kakilala mo. 'Di ba? Mamaya, may ipa-flash ako dito na sample script para matap mo sila. I-picturean nyo na lang. 'Di ba? Sige. So, yan yung source of prospects. Cold market, ito naman yung mga hindi mo kakilala. Ang tanong, ano mas madami? Warm o cold? Cold. Kaya, kung konti lang yung kakilala mo, huwag kang mag-alala. Marami dito sa cold market. Unlimited to. Yes. Di ba? Uy. Yes. So, mas marami yung cold market, mas marami kang hindi kakilala versus dun sa kakilala mo. Di ba? Wait lang. Sa cold market naman, saan ba nanggagaling yung mga cold market natin? Yan, di ba? Nanggagaling to sa Facebook. Facebook, Instagram, TikTok, o sa mga social media, at sa mga random o sa mga gathering. Let's say, may birthday yung pinsan mo. Di ba? Tapos may mga bago kang kakilala. Prospect din yon. And nakita ko to kila Coach RCL, meron silang club na sinalihan, marami silang club na sinasalihan, tapos hindi pa nila yon makakakilala. Tapos nagugulat na lang ako, napapapunta na lang nila dito sa office. Di ba? Pwede mo dyan makuha yun, yung mga cold market. Di ba? Sige. So, next, eto, pinaka-importante. Ayusin ang social media accounts. Yan, di ba? Alam mo, nung isang gabi, may kinakausap kami na member. Kasi, yung pangalan niya, nakabaligtad. Meron ba ditong nakabaligtad yung pangalan? Wala na. Guys maganda yung pangalan mo, hindi naman kailangan buo, pero andun, tingnan mo, pansinin mo yung mga sample na social media. Ayan, kay Coach Roy, Coach Jack. Coach Jack nga, kumpleto pa, full name. Jackie Lubuan Gomez. Di ba? So, ayan. Tapos, una mo nga ayusin yung pangalan mo, name, plus yung profile picture mo. 'Di ba? Guys, tip ko sa profile picture mo, dapat ikaw yung nakalagay diyan. Yes. Hindi yan aso, hindi yan pusa. Tapos ito wag kayo masyadong gumamit ng AI. Kasi baka mamaya, 'di ba? Ang layo ang layo sa 'di ba? So, gamitin nyo ganito. Maganda yung profile picture nyo, kitang-kita dapat yung mukha nyo. Nagets ba? Yes. Tapos, kaya nga every time na may mga event tayo, di ba may chance kang umaura, may chance kang makapagpa-picture. Yun na yung chance mo, makapag-create ka ng ng profile picture mo. Di ba? So, yan yung una mga ayusin. Next is yung cover photo. Yan. Di ba? Sa cover photo, pwedeng ang gawin mo, lifestyle, ayan So, yung mga travel mo, kaya every time na meron tayong travel o meron tayong gathering, maganda makasama ka talaga. Kasi diyan ka lang makaka-lifestyle. Tama ba? Yes. Tama ba? Sa mga gathering, event, di ba dito lang kayo nakaka-lifestyle? Kaya dapat lagi kang sumasama para marami kang ilalagay dyan sa picture mo. Basta ito yung goal. Pagtingin pa lang sa profile picture mo o sa Facebook mo, ay, iba. Ganon. Iba to, iba. Ganon. Dapat ganon yung ma-feel nung prospect mo o nung titingin sa profile picture mo. Ngayon, importante yan kasi kailangan niya yan dito sa susunod na gagawin natin. Ang next naman na gagawin natin is attraction marketing. Yan. So, posting, ito yung mga ipopost mo. Diba? Guys, ito tawag dito. Ay, sige, paboran na lahat.
ito yung mga sample na ipopost mo. Lifestyle. Ito kasi, minsan, guys kailangan mo rin mag-post ng lifestyle. Tandaan mo to lagi. Marami sa mga prospect natin, walang pakialam kung ano yung negosyo na ginagawa mo. Mas may pakialam sila kung ano ba yung nangyayari sa'yo dun sa negosyo na ginagawa mo. Nakita, bigla ka nag-beach. Tapos, Monday na Monday, nasa beach ka. Di ba? Tapos, araw-araw mo ginagawa. Di ba? Alam mo ba, dyan ko nabaliw yung mga kaklase ko dati. Sabi ko, wala bang trabaho to si Jonas? Hindi nila alam, every time na meron kaming pinupuntahan na magandang lugar, every time na may pinupuntahan kaming gathering sa beach, sa resort, ang dami ko ng picture nun. Tapos ina-upload ko na lang. Lifestyle yan, lifestyle. Lifestyle posting. And business, syempre. Baka naman masobrahan ka, puro lifestyle na yung ginagawa mo. Kailangan malaman ng guest mo, bakit ka nakaka-lifestyle? Kasi meron kang negosyo online. Naintindihan niyo? Kombinasyon yan, guys, ha? Kombinasyon. Wag naman masyadong puro business. Kasi mauuma yung prospect mo, mauuma yung mga viewers mo. Ano ba to si ano? Puro negosyo na lang, ganyan. Lifestyle rin. Di ba? Tapos, sama nyo din to, guys. Yung mga trending ngayon, yan. Trending. Alam mo, ito trending quotes, mga jokes. Alam mo ba, nalaman, nung nagpo-post ako ng ganito, mga quotes, yung mga trending ngayon, dyan pa maraming like. Diyan pa marami nagko-comment. Ngayon, diyan ko nakuha yung confirmation na yung mga kaklase ko o yung mga friend ko sa Facebook, nakikita pa pala nila yung mga post ko. So, ngayon, post mo rin niya para balanse. Di ba? Kasi baka pag tinignan yung Facebook mo, masyado kang seryoso. Di ba? Kailangan mo ring makakonect sa mga tao na, alam mo na, yung ganito, yung chill lang, ganyan. Post ka rin ng family. Family bonding, di ba? So guys, ito ang target mo naman dito is yung mga negosyante o yung mga nagwo-work na walang masyadong time sa family nila. Tapos, samahan mo na rin ng Bible verse, or anything activity na about sa church, about kay God. Diba? Pansinin mo, pag yan, nakita nung mga prospect mo, nakita lahat yan sa'yo, ay, diba? Sino ba dito? May nagsabi sa amin yung prospect, yung PE ni Coach Lean, sabi niya, may idea na daw siya sa ginagawa ni Lean. Kumbaga parang may konti na siyang idea. Kaya lang, nakikita niya yung mga post ni Coach Lean, parang ang sarap-sarap daw ng buhay. Tapos samantalang siya, medyo nagkakaedad na, hindi pa siya, laging pagod, laging stress. 'Di ba? So hindi pa niya nararanasan. Ayun. Nag-how sa kanya. Pay in. 'Di ba? So guys, balansehin niyo 'to. Lifestyle, business, trending, family, Bible. Tandaan niyo 'tong mabuti. 'Di ba? Okay ba 'yon? May nakuha ba? Alam mo, dati ang ginagawa ko pa nga dyan, may oras pa yan Sa umaga, lifestyle. Sa tanghali, business. Tapos sa medyo tanghali, ito, yung trending, yan. Tapos sa gabi, ito na. Inuorasan ko pa yan. Dati, yung posting. Ayan Basahin nyo. Di ba? So, kailangan ma-hook mo sila. Ma-hook mo sila dun sa posting mo. Guys, sa posting, sa Facebook, social media, attraction marketing, hindi mo kailangan maging perfect agad yung post mo. Hindi kailangan maging maganda agad yung post mo. Ang kailangan mo, maging consistent ka lang. Maging consistent ka sa pagpo-post.
Kasi ang gusto ni Meta ngayon, ang gusto ni Facebook ngayon, consistent ka mag-post. Kapag nakikita niya na lagi kang nagpo-post at yung talagang parang papansin ka talaga sa Facebook, 'di ba? So yun yung time na i-engage ni Facebook yung post mo sa iba't ibang tao. Mas lalawak yung mas maraming makakita. Pero kapag kahit isang araw lang na hindi ka mag-post, pansinin mo, bumababa. Kaya kailangan consistent ka. Consistent posting. Okay ba yon? Oh, ito, mga sample na pwede mong i-post. Oh, ang tawag dito is relatable posting. Ayan, basahin nyo. Sobrang thankful ako sa SDI. Ang dami kong natutunan paano kumita online na pwede kahit busy sa work. Ba't kasi hindi ko agad to pinansin dati? Oh, pwede mo i-caption yan. Oh. 'Di ba? Pang-caption yan. Ano pa? Nakakapagod sa trabaho. Pero buti na lang, nag-enjoy ako dito sa SDI. Ay, tapos nabasa ng co-teacher mo na kakatapos lang ng ano. Tapos ikaw, nag-post ka. Di ba? Ang mga posting pa naman natin, laging nakanganga. Di ba? Masaya. Energy. Woo! Tapos nakita, ganito yung caption mo. Ay, wala talaga. Ano na lang yan, magpapa-invite na sa'yo yan, hindi mo na kailangan invitein. Oh. Ito naman, ayan, connect and build rapport. Pwede mo tong gawin sa mga kakilala mo. Ay, kamusta ka na? Tagal na nung huling usap natin. I hope okay ka ngayon. Ay, concern yan. Concern yan. Guys wag niyo maunahan agad ng ano. Baka hindi mo ma-chat ng ganyan, baka inuunahan mo na agad na, ay baka isipin nito, i-invitein ko siya. Ikaw pa yung naunang mag-isip ng ganyan. Malay mo, nasa down moment siya, tapos na-touch siya nung kinamusta mo siya bigla. Oh. Ang nakakabaliw, di ba? Prospect lang naman. Oh. Mas mababaliw siya kapag hindi mo siya inutangan. Oh. Tapos, ang re-reply niyan, meron yan eh, hindi ko alam kung nalagay ko dito. Ay, hindi ko pala nailagay, sayang. Basta, magre-reply yan, ayos naman pre, ganyan-ganyan. Tapos yun, makipag-chat ka na, kamusta ka na, saan ka ba nag-work ngayon? Oh. Ang tawag doon, connect and build rapport. Kung meron ka mga, alam mo ba, yung kaklase ko nung grade 2, kaklase ko nung grade 6, napapayin ko dito. Kaklase ko nung grade 5, napapayin ko dito, sa Royan. Tapos kaklase ko ng high school. Diyan lang, nagsimula. Uy, kamusta ka na? Oh, kamusta ka na? Tagal ng ano Oh. Gets mo na? Oh, malay mo, diyan ka makakaroon ng prospect, di ba? Oh, ito, answering inquiries. Ito naman, pag may nag-house sa'yo. Guys, actually, meron na tayong recorded na video, pero maganda pa rin, makachat mo siya ng, Nababasa ba? Yes. Kunyari, may nag-house sa'yo, hi, thanks sa interest para maging kitang maayos. Ask ko lang muna, extra income lang ba hanap mo or pang long term? O, stop. Hintay mag-reply. O, pag nag-reply siya, kahit anong i-reply niya dyan, kahit tanggalin mo na tong got it. Ganito siya, online setup siya na may system. Kaya pwede kahit saan, basta may internet. Hindi siya get rich quick, pero may guide at support. Ngayon, wait ka ulit. Tapos ito naman yung next na itatanong mo. If don't mind mo, pwede ko po ba malaman location nyo, work, and reason why do you want to have an extra income. Guys, ang prospect na nag-how na mismo, di ba? Pwede mo na siyang tanungin ng ganyan. Kasi interesado na yan. Hindi mo na kailangan, uy, kamusta ka na? Ano mo? Ganyan. Rekta mo na kasi siya na yung mismo interesado eh. Interested na yan. Ang importante dyan, ito malaman mo yung dalawa. Yung location niya, tsaka yung work. Kasi bakit importante yan? Pag nalaman mo yung location niya at malapit lang, kayang puntahan agad, puntahan mo na. Alam mo, ito nakakabaliw. Si Jobert, kung kilala niyo si Jobert, na laging may hakot na guest. Ang style pala niya,
tinatanong niya, pag nalaman niya yung location, hindi na siya magre-reply. Alam mo nung gagawin niya? Pupuntahan na mismo sa mismong lugar. Tapos magugulat na lang yung kausap niya, "Hi, ako po yung kausap niyo, yung nag-inquire po kayo sa akin." Ay, ikaw ba yun? Eh di may guess na. Oo. Instant guess, di ba? Oo. Oh. Alam mo yun, nagtanong ka pa lang, taga dyan lang, QC lang. Eh di puntahan mo na. "Ma'am, ikaw yung nag-chat sa akin. Sa akin ka nag-inquire." Oh. Eh di may guess ka na agad, may lalatagan ka na. Oh. Tapos pag nalaman mo pa to, reason why do you want to have an extra income? Normally, ang sagot naman dyan is kulang yung sahod, dagdag kita, to support may marami akong pinapaaral, yun yung mga sagot dyan eh. Effective yan guys, promise. Ginagawa ko lagi yan. Effective yan. Diyan ako nakaset ng mga guests, ng mga schedule. Next. Paano naman coach pag online? Sample script to Paano coach pag online? For example, one-on-one. Yan, latag one-on-one. Invite to meet online. Discuss ko po sa inyo online, ano mas preferred nyo? Sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi. Siyempre, ito, full-time ako eh. Ngayon, ikaw, kailan ka pwede kung part-timer ka? Ang pinaka-importante, ikaw yung magdi-decide ng, kunwari, papipiliin mo muna siya. Ma'am, masan ka mas okay? Sa hapon o sa gabi? Kunyari, part-timer ka. Sabi mo, sa hapon o sa gabi? Mamimili siya. Ngayon, pag pumili siya dyan, let's say sa hapon, ikaw na mag-decide kung anong oras. Ganon, mag-set. Huwag mong tatanungin siya na, kailan ka ba pwede? Anong oras ka ba pwede? Pinapili mo na nga siya eh. Sa una, siya mamimili. Tapos pag nakapili na siya, ikaw na yung mag-decide kung anong oras. May nakuha ba? Invite to meet offline. Pwede rin to. Sa offline naman, one-on-one. Thanks, ma'am, sir. Mas mabilis ko kasi siyang ma-explain pag offline. Okay ka ba this weekdays or weekend? Again, pinapapili ko na naman. Okay ka ba this weekdays or weekend? Kadalasan, weekend yung pinipili dyan eh. Pero kapag pwede mong i-reschedule yan. Kunyari, full sakto, every Saturday, di ba? Meron tayong RBP dito sa head office. Di ba? So, yan. Yan yung mga sample. Ito naman. Di ba? May video kanina. Ito, guys, effective to. Sigurado ko, dadami yung guest nyo sa RBP. Di ba? May mga Zoom RBP tayo. Di ba? Sabi mo, ganito. Kunyari, yun na, naghaw na, ganito, ganyan. Ma'am, may slot pa ako dito bukas ng gabi, 8 p.m. Kunyari, kinahaponan nag-inquire. 8 p.m. yung Zoom presentation and mas okay na makita mo siya live kaysa i-explain ko pa isa-isa sa chat. 30 to 40 minutes lang. Listen ka lang, bigay ko na sa'yo slot if mag-confirm ka. I'll send the link. Copy-paste mo lang yan, no? Ngayon, pag nag-confirm siya, nice, salamat sa pag-confirm. Bukas 8 p.m. sharp yung Zoom. I suggest 5 minutes earlier. 5 minutes earlier, kulang yan eh. 5 minutes earlier, makapasok ka na, mag-ready ka na para smooth ang pasok. Alam mo na. Yes! Ika-copy-paste mo na lang yan. Diba? Para sa Zoom RBP yan. Diba? Sige, guys, eto na. Connect and build rapport. Yan, di ba? Dito, sa prospecting, meron tayong mga strategy. So, yung una dyan, yung connect and build, ito pala. Yung una dyan, yung interested to interesting. Guys, dati, nung nagsisimula ako, ang dami kong napapasali sa ganyan. Ang dami nagjo-join sa akin sa ganyan. Meron pa nga one time, kaka-join lang niya. Tapos, ang training, ganito, tumingin sa akin, ganyan pala yung ginawa mo sa akin, Tumingin sa akin bigla eh. Lahat daw ng sinabi ng speaker, ganun na ganun yung ginawa ko. Paano ba yung gagawin yan? Paano ba yung interested to interesting? For example, may prospect ka.
tignan mo yung FB account niya. Oh. Kunyari, nakikita mo sa post niya, marami siyang, nag-hiking siya. Yan, hiking. Di ba? O ngayon, magtatanong ka about hiking. O, ganito sabihin mo, sis, o, kunyari, sis, nakita ko yung mga post mo, ang gaganda. Lagi ka nag-hiking. Gusto ko rin sana magganyan eh. Maganda ba? Okay ba yung pag-hiking? Oh. Tandaan nyo, ang tao, pag pinag-uusapan mo yung hilig niya, gusto niya makipagkwentuhan. Oh, again, ano nga ulit? Interested to interesting. Di ba? O ngayon, syempre, kachat mo na siya. Nakipagkwentuhan na siya. Anong next na gagawin yan? Ang next na gagawin yan, bibisitahin niya yung Facebook mo. Tapos may kita niya, ay, ano kaya ang pinopost nito? Oh. Ngayon, pag nakita niya yung mga pinopost mo, ang susunod na niyan is interesting na siya. Yan, di ba? Oh. Dati, alam mo ba, ginawa ko talaga to. Dati, way back 2018, mga 2018 yon, meron akong prospect na teacher sa may Kogyo. Tapos, mahilig siya. That time, uso pa yung K-drama. K-drama. Di ba? Ngayon, ang ginawa ko, kunwari, mahilig din ako sa K-drama. Oh, nag-search pa ako kung sino yung mga nasa K-drama, ganyan-ganyan. May sinend ako na picture, di ko alam, yung pala yung crush na crush niya. Si Lee Min Ho ba yun? Lee Min Ho ba ata yun? Sinend ko yung picture na yun, grabe. Kulang na lang sumigaw sa chat eh. Ay, grabe. Crush na crush ko yan, ganyan. Sabi ko, ay talaga, mahilig ka rin. Oh! Kalalaking tao, mahilig sa K-drama. Ay talaga, mahilig ka din dyan, ganyan-ganyan. Oh. Hindi niya alam, ginugel ko lang yan. Sinend ko sa kanya. Oh, matindi. Di ba? Nagkakwentuhan na kami, ganyan-ganyan. Oh, kwentuhan kami. Ngayon, nakikita niya yung mga post ko, puro teacher. Doon na siya nagtanong sa akin. Oh, sabi niya sa akin, nakita ko yung mga post mo, ba't ang dami mong kasama mga teacher? Tapos sabi ko lang, may teachers program kasi kami. Nakakatulong kami sa financial ng mga teacher. Pero ikaw mukhang hindi mo naman kailangan to. Oh. Nung sinabi kong mukhang hindi mo naman kailangan to, ay, mas lalo silang nagpapa-invite. Hindi, kailangan ko din yan, mukhang ang ganda nga eh. Oh. Ayun na, oh. Naset ko na. At tanong, naghaw ba? Ay, naghaw siya. Pero, ako yung unang nag-approach. Oh, ang tawag dyan, interested to interesting. Okay ba yan? Oh, meron ding My Day approach. Guys, sa My Day approach, tandaan nyo to. Ang mga tao, kaya yan nagma-My Day. Kaya yan nagpo-post sa My Day. Kasi bakit? Gusto niya mapansin. Effective yan. Oh, effective yan. Ngayon, anong gagawin mo? Siyempre, papansinin mo yung My Day niya. O, nyari, nag-post siya ng My Day, picture niya. Oh, sabi mo, wow, ang ganda naman, sis. Ang pretty naman, sis. Kahit din, grabe ka naman. Guys, ang gagawin mo dito, more on compliment. Di ba? Oh, kunyari, nag-post siya ng pagkain. Oh, ang sarap naman yan, ganyan-ganyan. Oh, guys, again tandaan nyo to. Ano yung sabi ko kanina? Prospecting is all about building connection. So, kailangan mo makabuild. Oh, yan yung mindset. Di ba? Oh, mambola. Ay, coach, ganun ba yun? Mambobola lang ako sa mind. Oh, di ba, Joylyn? Oh. Ang ganda naman dyan, ma'am. Oh. Thank you, sis. Oh, di ba? Oh. Ngayon, dun pa lang, minsan nga nakabuild ka na dyan ng relationship eh. Di ba? Gumagaan na yung loob ng yung loob ng tao sa'yo.
Ito, yung happy birthday approach. Alam mo, dati ginagawa ko pa yan. Ngayon kasi, pag binati ko ng happy birthday, ang reply sa akin, ay grabe coach, maraming salamat po. Member na pala. Di ba, sa Facebook, may kita mo kung sino yung mga birthday. Pwede din yun, o. Chat mo din. Gcash na lang, di ba? Pati yung congratulations, may nakita kang kakagraduate lang, nakapasa ng ganito, nakapasa ng ganyan. Connect. Ko-connect ka. Connect. Tapos, add more friends. Guys, add more friends, ibig sabihin, i-max mo yung Facebook mo. Alam mo, chinecheck ko yung mga Facebook nyo, marami sa inyo hindi pa nakamax ng 5,000 yung friends nyo. Marami pa rin dito na ang friend pa lang 1,000, 2,000. No, dagdagan nyo ng dagdagan yan. Di ba? Dagdagan nyo ng dagdagan, mag-add kayo na mag-add ng friend. Oh. Huwag nyo isipin na siya nga yung mag-add sa akin. Oh. Paano ka pa no? Pabebe ka pa no? Ikaw nga yung namang-prospect Hindi mag-add ka na mag-add. Oh, i-max out mo. Oh, eto, nalagay ko pala dito yung big time approach. Yan, di ba? Ito, ginagawa namin to sa Nueva Ecija dati. Di ba? May mga stall sa Nueva Ecija. Effective to sa mga probinsya. So, lalapit ako, kunwari, tindahan ng siomai. Ganyan. Tapos sabihin ko, kailangan yung suotan mo dito, naka-aura ka talaga. Tapos, dapat may naka-ready kang calling card. Di ba? Tapos, lapit ka. Kunyari, yung nagtitinda ng ng siomai. Magkano yung mo dito? Ay, ma'am, tanong ko lang. Mahal ba magpatayo ng ganito? Oh. Mahal ba ang puhunan dito? Ikaw ba yung may-ari? Ay, hindi sir, lang po ako. Okay, sige. Magkano ang mo? Magkano ang sahod mo dito? Ganito lang sir. Gusto mo bang mas malaki pa dyan? Tapos bibigay mo yung calling card mo. Kontakin mo lang ako pag gusto mo ng mas malaking kita dyan sa sahod. Naka-blazer ka, nakapangmalakasan ka na suot. Oh. Big time approach. Sabi ng guest mo, grabe, sino kaya yun? Baka yun na yung sagot sa pinagpe-pray ko. Oh. Ginagawa namin yan dati, guys. Di ba? Oh, big time approach tawag namin yan. Oh. Nyari big time ka. Dapat ka, kumpiyansa ka. Nyari, lalapit kami nyari sa nagtitinda ng popcorn sa kettle corn, yung popcorn na Miss, may idea ka ba magkano magpatayo ng ganito? Oh. Magkano mag-start ng business na ganito? Ay sir, wala po, ganyan. Big time approach, kumpiyansa lang. Alam mo ba, sinasabi ko yon na ang kinain ko lang fishball. Dati kasi wala pang pangkain. Kumpiyansa lang yung dala namin. Oh. Pero lagi kaming nakapolo, yung polo namin ay nung nagsisimula kami, may alam kaming bilihan. 'Di ba? Oh, kaya ang tawag namin diyan is big time approach. Meron pa state na obvious. Alam niyo na, narinig niyo na ba yung state na obvious? Yan. Ito, lately lang, may gumawa sa akin ito. Hindi niya alam, networker ako. Ano yung state na obvious, coach? Kunwari, okay, kwento ko na lang yung nangyari sa akin nung nakaraan. Nung nakaraan, nagpapapalit ako ng cheque. Siyempre, nakapila, di ba? O, nakapila. Minsan kasi, naamoy ko na agad kapag networker. Nalalaman ko na agad, parang gano'n. Sabi sa akin, sabi niya, haba ng pila, no? Why? Sabi ko talaga, uy, kaka-training lang siguro dito.
Kasi bakit? Alam mo bakit ko alam? Yun yung sinasabi ko eh. Sabihin mo ganito. Kunyari may pila. Tapos magpapansin ka doon. Haba ng pila, no? Oo. Ngayon, ako naman, syempre, kunwari, ganyan. Oo nga eh. Di ba? Tagal nga nagtawag ng ano. Tapos ano palang ano mo? Oh! Saan ka dito, sir? Dito ka rin ba sa Q? Saan ka dito, sir? Dito ka rin ba sa QC? Ay, hindi. Ano pa ako? Taga Rizal pa ako. Ganyan. Okay. Anong ina mo, sir? Pinagkakaabalahan mo? Oh! Wala akong magawa kasi nasa pila kami. Di ba? Oh. Magkatabi pa. Sabi ko, alam na alam ko na yung galawan nito eh. Nakita ko may yung check-in na may kumpanya eh. Di ba? So, ang tawag doon, state the obvious. Di ba? Oh. Magpapansin ka. Kunyari, ganyan, nasa pila ka. Kunyari, pumila ka lang. Tapos tagal ka lang doon. Haba ng pila, no? Effective to, alam nyo kung saan? Sa airport, pag magta-travel tayo, saan ba? Oh. Tapos, kunyari, sa airport, ganito, may nakita ka, nag-iisa. Yan. Kunyari, yan. Ang tagal ng flight namin sa inyo ba? Nadali ba kayo dito? Oh. Diba? Oh. Connect, ang tawag dyan, ayan, connect and build rapport. Oh. State the obvious. Diba? So guys, may napapulot pa? Oh, target quality market. Yan. Diba? So guys, syempre, alam niyo na, ang market natin, sino dito mga teacher? Taas ang kamay. Sino pa? Mga teacher. Oh, guys, ibig sabihin ng quality market, ito yung mga tao na may kakayahan na makapag-join. Lalong-lalo na yung malaking account. Di ba? So, kadalasan, yan, teacher, syempre, yan yung program natin. So, meron silang loan na pagkukunan, and yung mga business owner, meron silang pera. Ngayon, meron ding PNP, BFE, and government employee. So lahat yan, meron silang mga loans. May pagkukunan sila ng pera. Pero meron din pinakamalupit na quality talaga. Ayan, yung pinaka nasa dulo, yung PWD. Hindi yan person with person with deepest why. Oo. Minsan kasi, for example, kadalasan na nangyayari kasi, porque walang pera yung tao, hindi nyo na sinatsaga. Hindi nyo nakakausapin. Pero pag yan is malalim yung deepest why, nalaman mo, kaya nga di ba, lagi ko sinasabi sa inyo, kilalanin mo muna, makipagkwentuhan ka muna, para malaman mo yung reason niya o deepest why niya. Pag nalaman mo yan, maniwala ka sa akin, quality yan. Kasi bakit? Diyan din ako galing eh. PWD. Di ba? O, person with deepest why. Wala rin naman akong pera eh. Wala rin akong pera dito. Pero, meron akong malalim na dahilan na gusto kong umasenso sa buhay. O, kaya ako, lagi ko sinasabi sa mga leader ko, sa mga member ko, wag nyo na munang tignan kung magkano yung laman ng bulsa. Ang pinaka-importante, makita nyo kung ano yung pinaka-deepest way niya. Diba? So, yun. Kaya yan yung mga quality market. Guys, turuan ko kayo. Pagdating sa teacher, tanong, saan ba makikita ang mga teacher? Oh. Anong gagawin mo kung doon maraming teacher? Alam nyo naman pali. Oh, for example, sa online, saan maraming teacher? Page. Alam mo ba, dati member kami ng, yung DepEd Tambayan, grade 1 hanggang grade 6. Tambayan, DepEd, grade 1, parang ganun eh. Kami pa yung nagko-confirm kung pag may nagjo-join. Di ba? Di ba, Coach Jin? Ayun, naalala ko na, taga DepEd ako, grade 1. Taga DepEd ako, grade 2.
Taga-DepEd ako, grade 3. Hanggang grade 6 yung pati kindergarten. Member din ako dun. Oh. Kasi bakit? Alam namin, dun kami makaprospect eh. Oh, dun kami nag-add. Nakikita namin yung mga nagko-comment dun. Pinag-add namin, di ba? Baka hindi nyo pa nagagawa yan. Oh, yung mga business owner, saan ba makikita? Di ba? Search mo lang sa Facebook. Buy and sell. Totoo. Mga nagba-buy and sell, puro mga negosyante mindset yan. Oh, OFW. Ay, oo nga, no, hindi ko pala nalagay yung OFW. Meron din dyan guys, OFW tsaka seaman ha. Hindi ko pala nalagay. OFW, seaman, security guard, pati yung mga credit card holder. May alam ako, page ng mga credit card. Ako. Ang dami doon. Million yung member doon. Di ba? Oh. Nakita mo ako doon, di ba? Sige. So guys, yan yung mga quality market natin na, yan, hanapin mo lang kung nasan yung mga yan. Di ba? Seaman, OFW, pati yung mga credit card holder. Hanapin mo. Hanapin mo kung nasan sila. Okay ba yon? Oh, be ready for this. Yan. So guys, eto ready kayo dito pagdating sa rejections. Tsaka sa mga negative comments. Ito lagi niyong tandaan. Ang tao, especially sa atin, mga Pilipino, maganda o pangit yung ginagawa mo, merong masasabi. Kaya ang pinaka-effective dyan, ang pinaka-gagawin mo, hayaan mo sila. Hanggat wala kang inaapakang tao, legal yung ginagawa mo, tuloy mo lang. Huwag mong papakinggan yung mga negative comments. Kasi pwedeng marami kang marinig dito na ano ba yan si ganito, nagpo-post ng ganyan. Oh, nagpo-post ka ng ganyan, baka mamaya maano ka. Di ba? Oh. Scammer yan, ganyan-ganyan. Oh. Tandaan mo, maganda, pangit, mabuti, masama, yung gagawin mo, lahat ng tao sa paligid mo, may masasabit at masasabi. Kaya tuloy mo lang hanggat alam mo ikaw sa sarili mo na wala kang ginagawang masama. Okay ba yan? Ano? The biggest enemy in prospecting is overthinking. Guys, meron akong member dati. Grabe, pinalista ko siya ng pangalan. 100 names. Maglista ka ng mga kakausapin natin. Good news. Alam mo kailan nalista niya? 5 lang yung nalista niya. Oh, sabi ko sa kanya, ano yan? 5 lang kakilala mo? Hindi coach, inano ko na yan. Sinala ko na. Nagsala agad. Oh, hindi, sige, ilista mo lahat. Sabi niyo, coach, kasi itong si ganito, baka hindi niya magustuhan to eh. Tapos itong si ganito, wala namang pera to eh. Ay, tsaka itong si si kumari na to, mayaman na to coach, hindi na to kailangan. Oh, nag-prejudge ka na agad. 'Di ba? Oh, maraming ganun. 'Di ba? Oh, minsan nga alam mo, kung tutuusin, kung sino pa yung mga hindi mo inaasahan na magjo-join sa'yo, sila pa yung magjo-join sa'yo. Sila pa yung sasali sa'yo. 'Di ba? Oh, the biggest enemy in prospecting is overthinking. Huwag ka agad mag-prejudge. Malay mo yan na yun. Malay mo siya na yun. Lahat, 'di ba? Sabi ko kanina, hindi lahat sasali. Hindi lahat ng kausap natin sasali, pero lahat ng kakausapin mo, prospect yan. Kahit nga kaaway mo, prospect yan. Oo. Oh, hindi problema ang prospects. Ang problema is... Tama ba? Sige nga, basahin nyo nga ulit.
Oh. Tama ba? Tama? Lalo na sa mga bago? Lalo na sa mga bago dito? Guys, tandaan nyo itong maigi. Hindi masama yung ginagawa natin. Wala kang dapat ikahiya. Legal na legal tayo. Alam mo kung sino pa yung matatapang ang hiya, malalakas ang loob? Yung mga scammer. Pero dapat talaga tayo yung kumpiyansa, tayo yung hindi nahihiya. Kasi bakit? Legal na legal yung ginagawa natin. Kaya huwag kang mahiyang kumausap. Di ba? Sige. So guys, siyempre, importante, gusto nyo maging effective talaga yung prospecting nyo? Importante kasi na meron kang sistema. Yan. Diba? Sabi nga ni Coach RCL ang pagyaman, meron dapat sistema. Sa prospecting din, dapat ikaw sa sarili mo, may sistema ka. Oh, ano ba yung sistema? Una, pag namamrospect ka, dapat excited at mataas yung energy mo. Di ba? Kasi may nagtanong sa akin na member, kasi lagi ko itong tinitraining yung prospecting, lumapit pa talaga sa akin Coach, okay lang bang mamrospect habang nakahiga? Sabi ko, diniretsa ko, hindi. Kasi walang energy yun. Pansinin mo, yung mga namamrospect ng nakahiga, walang maproprospect yun. Matutulog. Matutuluyan. Natamarin, matutulog, manonood ng Netflix or ano man. 'Di ba? So guys, kailangan maayos ka na. Upo, maayos na kayo, 'di ba? Kaya nga kami nagpupunta pa kami sa mga coffee shop 'Di ba? Oh. Tapos 100% na laser focus pa. Alam mo, ito gawin mo. Turuan kita. Prospecting. Prospect ka. Gawin mo lahat yung mga tinuro ko kanina. Bigyan mo lang ng 2 to 3 hours. 2 to 3 hours. Wala kang ibang bubuksan, kundi Messenger at Facebook lang. Yan lang. Subukan mo. Subukan mo. For 3 hours. 2 to 3 hours. Huwag kang magbubukas ng Reels. Huwag kang magbubukas ng TikTok. Huwag kang magbubukas ng Shopee. Huwag kang magbubukas ng Lazada. Alam mo, ito pinakamatindi. Ito pinakamatindi. Huwag na huwag mong bubuksan yung mga Chinese na nagdadrama. Alam mo, matindi niyan, meron pa yung part 2. Nakita ko to sa nanay ko Alam mo yon? Tapos ang OA umakting. Di ba? Si Linda Walker. Visit yan. Di ko nga alam yun. Sino ba yung Linda? Napasearch ako. Tignan mo tayo tuloy yung nadadali ng tayo tuloy yung napoprospect. Dapat ikaw yung namamrospect. Dapat ikaw yung hinahabol, hindi ikaw yung sinesearch. Ikaw yung maniwala ka sa akin. Sa panahon ngayon, alam mo bakit marami hirap ma-prospect? Ang dami na kasing distraction. Dati kami, walang ganyan. Walang TikTok, walang Reels. Facebook lang talaga. Kaya swerte din namin siguro. Kaya nakafocus talaga kami. 100%. Pero, alam ko kaya mo rin yan. Disiplina lang. Tiis-tiis mo lang. Totoo, tingnan mo. For example, 2 to 3 hours, focus ka muna, prospect. E di pag nakaset ka ng schedule, e di tsaka ka manood. Hanggat wala kang nasa-set, huwag kang manonood ng Reels, huwag kang manonood ng TikTok, huwag kang manonood ng... Dapat, pag nabuksan mo na yung Reels, ay, mali, prospecting tayo.
Tama ba? Tama! Kasi maniwala ka sa akin, hindi ka makaka-prospect pag ganyan lagi. Oh. Okay ba yun? Sakto, magagamit na natin yung video bukas. Dapat, marami kang maset na guest. Try mo lang, guys. Try mo. 2 to 3 hours. Napaka-imposible na wala kang maset na schedule. Try mo lang. Yung mga script na pinicturean nyo, try mo. 'Di ba? Tingnan natin kung wala kang maset na schedule. Meron at meron yan. 'Di ba? Oh, ngayon, siyempre, dapat maganda yung ambience mo. Kami nga, pumupunta pa kami sa magandang coffee shop. Minsan nga sa Starbucks, kahit naman for example, medyo wala ka pang budget, pwesto ka lang dun sa may hindi pa naliligpit na baso. Oh. Tapos ilapit mo ng konti sa'yo. Oh. Oh, di ba? Diskarte lang. Oh. Ilapit mo ng konti. Tapos, kunyari, lilinisin na. Ay, hindi pa, sir. Okay pa yan. Oh. Oh. Guys, ito ibig sabihin nito, sa mga beginner, ito goal mo. Kung talagang gagawin mo to, maniwala ka sa akin, magkakaroon ka ng pay-in. Magkakaroon ka ng prospect. Sa mga nagsisimula pa lang, minimum of 5, maximum of 10, new prospects per day. New bago. Bagong lista. Nakita ko ginagawa yan ni Coach Abby. Nakakailang notebook na yan si Coach Abby. Lagi siyang may nakalistang bagong prospect. Oh. 5 to 10 new. Minimum of 5, maximum of 10. Again, hindi kailangan latagan agad. Prospect pa lang. Meron ka lang mailista na bagong prospect, bagong kakilala. Ilista mo. O sa mga luma o veteran, 10 to 20 new prospect per day, lalo na kung wala ka pang malaking grupo o wala ka pang malaking organization. Di ba? So yan. So lagyan nyo ng sistema. And, ayan, rejection is filtering. Yan. Sino dito na-reject na? Ilang beses na marami. Yung iba, hindi pa, Kasi may iba bago pa lang. Tandaan nyo, pag nare-reject ka, hindi ibig sabihin, kunyari, yung friend mo, nireject ka, yung best friend mo, nireject ka. Hindi ibig sabihin na friendship over na kayo. Minsan kasi, may mga kaibigan tayo na pangkaibigan lang talaga. May mga tropa tayo na tropa lang. Pero hindi ka-partner sa business. So, ang tawag doon, finifilter kung sino talaga yung makakasama mo sa negosyo. Pero, wag sasama yung loob mo. Part yan ng negosyo. Di ba? Imaginein mo, ito, 7.8 billion ang tao sa mundo. Tapos ang nasa Pinas is 120 million. Alam mo, kahit lahat tayo magagaling mag-prospect, hindi natin mauubos yan. Kahit tayo, mas veterana na pagdating sa prospect, hindi natin mauubos yan. Ganyan karami yung prospect. Ang matindi, nadadagdagan at nadadagdagan pa yan. Di ba? O ngayon, ganito. Ganito kasi yung pinaka nangyayari. Ang prospecting kasi, ayan para yung funnel, tinawa, para maintindihan mo mabuti kung ano talaga yung nangyayari. Yan. Anong tawag dyan? Embudo. O ngayon, andito yung, sabihin natin unlimited prospects. Yan. Diyan lahat papasok. So, ibig sabihin, ito dapat yung pinaka marami. Ngayon, etong side na yan. Yan. Ito.
Ito yung side na nasa prospect list pa lang sila. O, prospect mo pa lang. Tanong, marami? Marami. Ngayon, ito naman yung side na to, ito yung mga masaset po ng presentation. On may schedule mo. Masaset mo ng schedule. Yan. O, ngayon, ito naman yung natitira. Ito yung mga magpe-pay in. Yan. O, nagets nyo na. Kaya, bakit ka na ba, wag ka magtaka, bakit wala kang napapapay in? Kasi nga, wala pa pang masyadong na-schedule. Kaya baka wala ka pang masyadong na-set ng schedule kasi dito pa lang, konti pa lang yung napoprospect mo. Bakit konti lang napoprospect mo? Kasi nga, hindi ka naka-focus. Alam mo na. Kaya wag nyo sasabihin sa mga coach nyo na wala kang ma-prospect. Ganyan siya kasimple. Oh. Pagdating dito, parang imbodo yan. Oh, ang tanong, ibig sabihin, pagdating sa prospecting, numbers game yan. Kailangan, damihan mo talaga. Lalo na kung nagsisimula ka pa lang. Damihan mo. Para yung mga masaset mo, ito. Oh, tas yung mga magpe-pay-in, ayan na. Oh. E di, next training natin, hindi ka na nag-iisa. Oh, may kasama ka na. Oh, tanong, gagalingan mo ba dito? Dadamihan mo ba dito? Di ba? Kala ko invites. Sige. So guys, marami ba kayo natutunan? Marami ba kayong napulot? Basta lagi niyong tandaan, di ba? Prospecting, actually, marami pa namang way. Di ba? Kailangan mo lang mag-focus, kasi minsan, kapag nakafocus ka sa isang bagay, pag nagfo-focus ka dun sa ginagawa mo, minsan nakakaisip ka pa ng ibang paraan. 'Di ba? Mas nagiging creative ka. So, kailangan mo lang focus talaga. 'Di ba? So, excited na ba kayo mag-set ng maraming guests? Bukas na bukas sa Zoom RBP natin. Guys, may sample script na kayo. 'Di ba? Pinicturean nyo ba? Effective 'yun, 'di ba? Dapat tomorrow, coach, pwede gagamitin na ba 'yun? Yung